Magandang gabi po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawawala na sa oras. Natatandaan niyo pa po ba yung ebanghelyo natin last week? Last week ako rin na nagmisa, 9 o'clock, di ba? Tungkol sa ano ang ebanghelyo at tungkol sa ano yung homily ko. Nakatandaan niyo pa ba? Hindi na siguro. Tungkol sa isang may-ari ng ubasan na kung saan pagkatapos niyang ayusin ang kanyang ubasan ay kanyang ito ipinaubaya sa kanyang mga kasama upang sila na ang mag-alaga. Nagsugo ng kanyang mga alipin upang kunin ang kita pagkatapos ng anihan, pero hindi ibinigay ng kanyang mga kasama. Pinatay ang kanyang mga alipin at ang iba ay kahit ang kanyang anak na kanyang pinadala ay pinatay din. Okay? So siguro medyo naaalala nyo na ng konti. At sa homily ko, ipinaalala ko sa inyo na kapag naririnig natin ang first 2 or 3 sentences ng ebanghelyo, madalas alam na natin ang kabuuan ng kwento. Kaya nga po, hindi na tayo nakikinig, hindi na natin pinakikinggan ang kabuuan na kwento ng ebanghelyo dahil kahit paano meron na tayong idea kung ano ang nangyayari, ano ang mangyayari doon sa kwento. Now, sa ebanghelyo siguro ngayon, nung marinig pa lang natin ang kwento tungkol sa hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki, alam na natin ang kwento. Pero ang tanong, para kanino ang pinatutungkulan ni Jesus sa kanyang talinghaga? Para kanino? Para kanino yung kanyang kwento? Yung first 2 sentences ng ebanghelyo. Hindi natin narinig, di ba? Kasi ang focus natin doon sa talinghaga. Sabi ni Jesus sa ebanghelyo, noong panahong yun, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. So ang pinatutungkulan ni Jesus sa talinghaga na kanyang sinabi ay yung mga punong saserdote, mga eskriba, mga matatanda ng bayan. Hindi natin napansin dahil ang iniisip natin yung kwento na talinghaga. Doon ang focus natin. Now, para natin maintindihan ang kanyang kwento, kailangan malaman natin para kanino ang kwento. So, para sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. At ang konteksto ng kwento ni Jesus ay tungkol sa kanyang sarili. Ikinikwento niya sa kanila kung ano yung nangyayari during that time na nandun siya kasama nila. Sinasabi ni Jesus, o parang sinasabi ni Jesus sa kwento, sa mga Hudyo na nasa harapan na nila ang anak ng Diyos. Nandun na siya sa kanila, nakakausap, napakikinggan, nahahawakan, kasama sa pagkain. Yun nga lang, ang mga punong saserdote na ito, ang mga matatanda ng bayan na ito, ang mga eskriba at mga pariseyo, hindi nila na-realize na siya na ang anak ng Diyos. Hindi nila nakita ang mga signs na siya na ang anak ng Diyos. At kahit nung nakita nila ang kanyang mga ginagawa, ayaw pa rin nilang maniwala. Okay? So una, hindi nila na-realize na siya na ang anak ng Diyos. Pangalawa, hindi nila nakita o hindi nila pinaniwalaan kahit nakita na nila ang mga signs na siya na ang anak ng Diyos. Siya na ang Mesiyas ng Diyos. Sa konteksto naman ng ating panahon ngayon, ang kwento ng talinghaga ay para rin sa atin. Hindi man tayo mga punong saserdote, hindi man tayo mga eskriba at mga pariseyo, pero
para sa atin din ang talinghaga ngayon. Bakit? Para sa atin na laging nagsisimba, dahil lagi na lang tayo nagsisimba tuwing linggo, madalas hindi na natin nare-realize ang kahalagahan ng banal na Eucharistia. Hindi na natin nare-realize ang kahalagahan ng banal na Eucharistia. Oo, nagsisimba tayo tuwing linggo dahil obligasyon natin bilang Kristiyano. Para sa atin, isang obligasyon na kailangan kong gawin tuwing linggo. Pero ang maramdaman na sa loob ng banal na misa, mahahawakan ko ang Diyos at magiging bahagi ng aking katawan. Yun ang hindi natin nakikita. Para rin tayong mga pariseyo, mga eskriba, mga punong saserdote. During their time, nakausap nila si Jesus, nakita nila si Jesus, hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Sa ating panahon ngayon, alam natin, no question about it, alam natin, sa loob ng simbahan, nandito ang Diyos. Alam natin na sa loob ng simbahan, nakikita natin, nakakausap natin ang Diyos. Yun nga lang, karamihan sa mga tao, hindi nila alam na ang tinatanggap natin sa banal na komunyon ay katawan at dugo ni Jesus. Sasabihin natin, nung panahon ni Jesus, nahawakan nila ang anak ng Diyos. Sa atin ngayon, hindi. Dahil hindi natin nakikita o kulang tayo sa kaalaman o baka naging ignorante na lang siguro tayo na ang banal na komunyon ay katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo po, may pagkakataon na ba na habang nagkukomunyon, may nakita kayong nahulog na banal na ostya, di ba? Ano ang ginagawa ng pari at ng lay minister? Ano ang kanyang ginagawa? Kumukuha ng tela na ginagamit lamang exclusively sa misa, pinupunasan yung lugar kung saan nahulog ang banal na ostya. Sa bahay natin, hindi natin gagawin ang ganyan. May mga pagkakataon, hinahayaan na lang natin na mahulog ang kanin sa ilalim ng ating mesa. Winawalis na lang natin. Pero bakit sa loob ng simbahan hindi siya winawalis, pinupunasan? At ang paghuhugas sa kanya, sa tela na iyon, hindi lamang sa ordinaryong lababo. Merong sariling lababo sa sakristi na para lamang doon sa paghuhugas ng mga banal na mga bagay. Dahil ang nahuhulog sa sahig ay hindi ordinaryong tinapay na pwede na lamang walisin, kundi katawan at dugo ni Jesus. Maraming mga tao ang hindi nakaka-realize ng ganon. At maraming mga tao, they take for granted yung pagtanggap ng banal na komunyon. They take it for granted. Para sa kanila, kasama kasi ito sa banal na misa. Para rin akong kakanta, tatayo, uupo, so kailangan ko rin magkomunyon dahil nagsimba ako. Hindi natin alam na sa pagtanggap nito, kailangan karapat dapat din ang ating puso, ang ating isip, ang aking katawan. Mga kapatid, siguro, ngayong linggo, ito ang pinakamagandang paalala sa atin ngayon, na baka siguro sa matagal na panahon nakakalimutan natin. Hindi lamang pandesal ang ating tinatanggap, na anytime pwede mong itapon, anytime pwede mo lang hayaan muna dyan, ilagay sa bulsa. Hindi po. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon na sinasamba ko at sinasamba mo, nahahawakan mo sa iyong kamay, nagiging bahagi ng iyong katawan. Nagiging bahagi ng iyong katawan. Mga kapatid, isang magandang paalala sa atin. Sa bawat pagsisimba natin, sana sa katapusan ng misa, ma-realize natin
hinahawakan mo ang Diyos. Tulad nung panahon ni Jesus na nahawakan siya ng mga Hudyo, pero hindi nila na-realize ang kanyang kahalagahan. Sa atin ngayon, nahahawakan natin ang Diyos, alam natin na ang Diyos iyon, na nandoon sa katawan ng tinapay at alak. At sa ating paniniwala, at pinaniniwalaan natin, na dahil sa misa at doon sa loob ng banal na misa, nagiging katawan at dugo ni Jesus. Kung malalaman lang natin ang halaga nito, gagawin natin ang lahat. Ipagpapalit natin ang lahat para dito. Pero bakit hindi natin ginagawa ito? Bakit hindi natin inuuna ang banal na Eucharistia? Simply because hindi natin nare-realize at nalalaman ang totoong halaga nito sa ating buhay. Kung totoong mahalaga ito, ipagpapalit natin ang lahat. Pero dahil hindi, we take it for granted. We take it for granted. Kaya ngayong araw, ngayong linggo, sana mamaya sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, namnamin natin sa ating sarili, nahahawakan ko si Jesus. At sa pagkain ko sa Kanya, magiging bahagi siya ng aking buhay. Paglabas ko ng simbahan, kasama ko pa rin ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, iiwan ko ang Diyos sa simbahan. Pagkatapos ng misa, kasama mo pa rin ang Diyos. Sa loob ng buong linggo, kasama mo ang Diyos. Dahil tumanggap pa ng banal na komunyon. At dahil kasama mo ang Diyos, dahil kasama natin ang Diyos, ano kaya ang pwede nating gawin upang ipakita sa ibang mga tao na nasa sa atin ang Diyos? Ano kaya ang pwedeng mangyari sa atin sa buong linggo na malalaman natin at malalaman ng ibang mga tao na noong nakaraang linggo, kinain ko ang Diyos? Papaano kaya maipapakita ko sa ibang mga tao na buhay ang Diyos sa akin?